good day sa inyo lahat. Anong first time ang meron sa inyo ngayon? Ngayon ay araw ng Sunday, mga first timers, alas 10:30. Medyo tanghali na. Medyo tinanghali na kami ng gising kasi alam mo na, mga laging puyat. Congratulations nga pala sa dalawang nanalo ng Boy First Time jersey. Ayun, congratulations sa inyong dalawa. Antayin nyo lang yung PM namin sa mga Facebook accounts ninyo. Tapos hingin namin sa inyo yung full name and address ninyo para may pa-LBC namin sa inyo yung mga jersey na napadulunan ninyo. Okay, ano ba meron nyo yung araw na to? Ngayon, dito lang tayo sa Malolos, pero may mga pupuntahan tayo dito, mga first timers na bago sa amin at syempre mas bago sa inyo. Okay? Lilibutin lang natin, pupuntahan natin yung mga spots dito na medyo may kinalaman sa history pa rin ng Pilipinas. Kasi sabi ko nga sa inyo dati, di ba? Malaki ang ambag ng Malolos sa history ng Pilipinas. So much more to explore dito sa Malolos. So, ayun. Sama ko yung OBR ko, Pinikachu. Yeah. Okay mga first timers, gusto ko i-welcome nyo. Nandito na si Rap Rap. Mga first timers, pagpasensya na si Rap Rap medyo lumiit na. May nainom lang na masamang gamot. Kaya lumiit. Sana ba yung tito mo? Wala kang pakialam sa tito. Okay Rap Rap, may nakarating sa akin Rap Rap na balita na pasaway ka dyan sa trabaho mo. Sabi ng tito mo, pag nakita daw kita dito sa bahay, ibig sabihin tanggal ka na sa trabaho. Makabait ka dyan Rap Rap ha? Makabait ka! Okay. Tara. Grabe yung panahon no, mga first timers. Yung sky sobrang blue. Like bluer than blue. Teka lang. Na-stress ako dun sa ambulansya. Sobrang blue. Ibig sabihin niya sobrang ganda ng panahon para sa atin ngayon. Pero syempre, tanghali na kami gumising at medyo late na rin kami lumabas ng bahay para mag-vlog tayo ngayong araw na to. Wala pang laman yung mga tiyan namin, kaya kakain muna tayo. Meron tayong pupuntahan dito sa Malolos kung saan sobrang kilala tong lugar na to. Pag pupunta ka ng Malolos, ito ang unang hihintuan mo bago ka pumasok ng Malolos. Tama yung nakasabi doon, it's the most wonderful time of the year mga first timers. Dahil itong pinunta natin, itong Eurobake, maliban sa taga dito lang ako sa Malolos, itong Eurobake dito mga first timers ay nag-exist na to ng sobrang tagal. Hindi ko alam kung gaano katagal to. Nanay, gaano na po katagal ang Eurobake? Ay, ayun! Nasa likuran niyo po, ayun po. Ayan, Eurobake since 1945. Grabe, hindi pa ako pinapanak. Parang kapanahon na ng mga magulang ko yan. Pero ang Eurobake mga first timers, hindi kompleto ang pagpunta nyo ng Malolos kung hindi kayo dadaan dito. Kasi lalo na ngayong Christmas season, tignan nyo mga paninda. Ayan. Lahat yan pwedeng pasalubong, pwedeng regalo. Opo, sa YouTube po ito. Opo. Opo. Alam mo, ngayon lang ako napunta dito. Meron lang ako pa. Welcome to Inglaterra mga first time. Dito tayo sa labas. Nothing really matters if you're not mine right here, right now. Ang ganda dito no? Ano yung ambience? Charot. Yung ano? Maniniwala yan. Yung ambience tahimik. Nasa Venice tayo eh. Venice? Venice? Corny. Okay mga first timers, ang in-order namin ay dalawang shake, isang kiwi cucumber, tsaka isang strawberry melon na shake. Sa akin yung kiwi. Akin yung kiwi. Sa'yo yung strawberry. Yung si Madam Malolos. Sa Madam Malolos. Yeah. Yeah, I'm still high on the love that making me feel.
Sarap. Subukan natin yung ano, yung kiwi. Kasi ang alam ko, ang kiwi ginagamit na sa sapatos. Ngayon ko na lang naintindihan na sinasama pala sa pagkain ng kiwi. Hindi sana nung maliit pa lang ako, tinira ko na yung mga kiwi ng tatay ko. Gusto ko to. Bili tayo 5. Imagine, 75 plus 75. So, 150? 300. 300. Oh, I can do math. 300 lang madidate mo ng jowa mo. Pag magdidate kayo ng jowa mo, susunod, dito mo siya dalhin. Dadalhin ko dito si Ken. Oh, si Ken. We miss you, bro. We miss you very much. Pumunta siya dun sa ano no, dun sa view deck. Sana makasama tayo. Madali lang panahon pero makakapag-explore tayo sa Mindanao. Sabi ko sa'yo. Eventually, magtatagal tayo sa Mindanao. Sabi niya sasama niya tayo dun, di ba? Mukhang mabibitin tayo ng 7 days sa Mindanao eh. Let's make it 10 days. Christmas na eh. Maglalabasan na yung mga tito na yung mga sayawang ganyan. What can you say about the vibe? Like, how do you want me to say it? This place is lovely. And the food is fascinating. Mababash na naman yan ako eh. Wala naman akong ginagawa. Okay, pasok na tayo ng Malolos, Bulacan. Yung super lamig na cucumber na shake, plus yung watermelon with strawberry, plus ensimada, plus blue skies, plus fresh air. Ay nako, napakasarap ng linggo. Punta tayo sa next destination natin mga first timers. Yun yung Santa Isabel Church. Maraming church dito na historical dito sa Malolos. Malapit lang yun dito. Puntahan natin. Ang gaganda ng mga motor dito. Tsaka meron tayong mga tropa dito. Ato, ano nga bro, grupo nyo? Son Giginto. Son Giginto. Ang Son Giginto, ito yung mga tropa dito ni Jim. Yung ano, yung batang merong 7 motor. Yan. Kami kailangan pyesa, just call me. Yeah. Talaga? O sige, mga shocks bro, meron ka? Meron din po. Yun. Tapos ito ay Son Giginto. Zone Giginto. Ayan. Sige, sige. Thank you. Bibinyagan na. Ito po, ito po bibinyagan. Bibinyagan. Aerox yun, no? Nakatay concept. Hindi ka na. Okay, mga first timers, itong Santa Isabel Church na to, ang pagkakaalam ko lang talaga sa lugar na to, ay mas pinipili ito ng mga ikakasal. Hindi ko alam, pwede mo ikasal sa Katedral ng Malolos, pwede rin ikasal sa simbahan ng Barasway Church, pero kadalasan, mas pinipili na lang dito ikasal sa Santa Isabel Church. Trivia muna tayo from history. So, noong 1859 na itayo itong Santa Isabel Church sa pamamahala ni Gobernador General Fernando Norzagaray. So, noong 1673, ang Santa Isabel ay idiniklarang baryo sa timog ng Malolos, Bulacan. At noong October 24, 1959, dinilaklaran na siya na bayan dito sa so bayan na siya ng Isabel, hindi na siya baryo ng Isabel sa bayan ng Malolos. So parang Umiwalay. siya. Okay. Ngunit subalit datapwat, noong 1903 binawi siya ng Malolos. Nagkabawian. Yes. Tapos, yun
na yan. Matang lawin. Maraming salamat po sa Rick's sincerity dahil kahit sobrang tirikang araw, hindi ako natatakot. Magkano po ba ang isa po niyan tayo? 15 po yung ganito. 15, 25. Isang 10 po, tsaka isang 25. Sa akin yung 20. Sa akin yung 15. Sarap mo. Eh, tag-init eh. Yun o, patong-patong yung mga toppings oh. Masarap pa yun sa ano niya, sa milk tea niya. Mga bata yun nga pa, gusto nila milk tea eh. Oh, dami oh. Hirap na hirap siya. Sobrang init ng panahon pero perfect oh. Matawa kasi ako. Anong thank you po ah. Nahimasmasan kami sa iyong ano. Ano ba tawag dun? Sa malamig? Scramble. Scramble. Scramble, wala na nung panahon mo no? Di ba ano yun? Yun yung motor ni Norris, di ba? Ducati Scrambler ba? Ah, okay. Sige, dad joke. Okay. Punta na tayo dun sa may ano. Yung tawag dito? Anong tawag dun? Sa ano? Sa museum. Ayun, pupunta tayo ng museum. Diretso tayo ng museum. Ayun, punta tayo ng museum. Sa tabi nung ano, sa tabi ng Baraswain Church. Kasi di ba dati na picture to na yung Baraswain Church. Pero sa tabi nun, eh merong museum. Kaya ngayon yun yung pupuntahan natin. Mas explore natin yung lugar kasi hindi ako nakapasok dun sa loob nun eh. Kasi medyo pag Monday, sarado sila. Pero sige, tuklas-tuklas lang tayo ng mga historical chamber ngayon, mga first timers. Medyo interesting yung mga ganito eh. Magkaroon tayo ng idea kung ano yung history ng ano natin, ng lugar natin. Kaya dahil taga Malolos ako, edi alamin natin kung anong meron dito. So huwag tayong maging dayuhan sa sariling bahay. Tayo hindi siya bukas, nire-renovate. Sarado. Sarado. Oh, sad. Okay, wala eh, sarado dito. Pero ano nga po museum to tayo dito? Sino nga po may-ari ng kalesa dyan, sir? Aguinaldo. Emilio Aguinaldo. Yun, mga nakaroll ka? Ayun, yung mga lumang gamit ni Emilio Aguinaldo ang meron sana dito. Medyo hindi tayo pinalad mga first timers. Under renovation. So meron pa tayong isang pwedeng puntahan. Doon malapit sa may katedral ng Malolos. Malapit din dito pero mag-enjoy ka. Okay. Keep it rolling. Mas na-excite ako dito first timers sa lugar na to kaysa sa kanina na punta natin. Ito kasi isa to sa mga museum dito sa Malolos. Maswerte tayo kasi meron bukas ngayon kasi yung kanina diba nire-renovate. So pasok tayo sa loob. Actually hindi ko alam kung anong sasabihin ko, pero dahil nga first time tayo pumasok dito, ako tsaka kayo mga first timers, sabay-sabay tayong may matutunan. Pasok tayo sa loob. Marami tayong matututunan, marami tayong malalaman. Ang tawag pala sa lugar na to mga first timers ay itong museum na to ay ang Casa Real. Nagsilbi ang Casa Real bilang tanggapan ng pambansang panimbagan ng pamahalang revolusyonaryo. The word pala na revolusyonaryo parang pag kinonect mo dati sa revolusyonaryo, parang panahon pa nila Apollinario Mabini. Ang limbagang ito ay ginamit mula 1898, hindi pa ako pinapanganak, hanggang 1899. Wow lang talaga.
Maynila, dito sa bansa natin, ang mga ninuno natin mga Pilipino, marunong nang gumawa ng mga ganito. Ginagamit nila hindi para sa digmaan, sir, no? O di sa pansarili na lang. Hanap buhay. Hanap buhay. Or pwede kung sinabing hanap buhay, is yung pang-hunt ng mga hayop. Eh, di ba, kailangan na na-shield, parang gano'n. Pero hindi siya gawa sa bakal, mga first-timers. Gawa siya sa feeling kong matibay na klase ng kahoy. Dagger yun, di ba? Katana yata yun sa English. Katana. But don't touch it. Hindi ginawa ko. Pinig ko, Pinoy na Pinoy ako na. Yung mga gamers dyan. May ingay. Tayo'y mayroong pagkakaiba. Sa balat pa lang ay makikita na Mag-audition ka kayo. ibang kagustuhan. Ngunit kanina lang. Ay, pinakapsado. So ito, parang miniature lang to nung klase ng bangka na ginagamit nila dati. Actually, hindi siya bangka. Parang yung ginamit natin sa Mindanao. Ganun siya kalaking bangka. No? Yun nga lang, kahit nung kapanahonan ng mga ninuno, medyo high-tech na sila. Kasi digital na yung watch nila dati. Oh. Kita niyo? Medyo digital na. Parang yun yung, di ba, ito yung alibata. Tapos yung baybayin, yun yung parang yung sentence. Yun yung understanding ko. Ito na. Yung kalakalang yun, alam mo ba yun? Hindi. Hello! Nag-record tayo. Ay, nasa TV na. Charot. Ano nga ba ang kalakalang yun? Sa pagkakatanda ko, ang kalakalang galyon ay isang trading system. Today, if you buy something, you have to buy using money, di ba? Pero noong unang panahon, since wala pang money or monetary thing for them to use, what they do is just trade. Trade naman. Trade. For example, meron akong gold. Okay. Parang pera din yun, di ba? Kunwari may silang perlas or mga, kunwari durian. Gano'n. Tapos gusto ko yung pomelo nyo. Palit tayo. Trade. Trade. Yes, Okay. trade system. So ito yung mga sample na pwedeng i-trade. Oo, yan. Kunwari, meron kang perlas. Tapos ito, gawa ko to. Okay. Palit tayo. Oh. Parang ganun. Tsaka itong mga Yan. palay. Farmer ka and you have rice. Okay. Tapos, since hindi ko lang, gusto ko ng ulam, di ba? Tapos farmer ka, you have gulay. Palit tayo. Oh. Ganun. So it works. Stig ka, no? Yes. Ito naman ay Bajo, La Campana. Ano pong kwento dito, Tay? Sa ng Kristyanismo at pagdating ng Spanish, ibig sabihin, pagka nadinig mo yung tunog niya ng araw, ibig sabihin, oras ng orasyon, oras ng pagdarasal, oras ng kain, oras ng trabaho. Pagka nadinig mo yung bell niya. Yan ang ano. Pero Hindi naman original niya. replica po yan or Original niya. original yan? Oo. Kasi nadadaan namin dito, buhat na maging museum siya. Ito, nagamit siya sa market pagka may sunog. Ah, okay. Oh my God! Wow! Bango niya. Alam mo yung amoy niya? Parang libro. Nabuti mo yung people's power? Hindi pa, no? Hindi. 1994 ko eh. Oh, yan. Ang mission natin sa West Philippine Sea, kaya nagsira yung... Opo. Sa isang kwarto na to, parang yung feeling na parang kang niyayakap ng nakaraan ng basta ng history ng Pilipinas, no? Lalo na doon kasi meron siyang tunog na parang nagbabalinis. Nababalilan, di ba? Monitor screen. Akala ko talaga hologram. Kasi pag hologram yan, makikita mo si Jose Rizal din nagsasalita. Papagalitan niya yung mga kabataan ngayon. Totoo ba to? Feeling ko hindi siya magiging proud. 19 ano po yan, Tay? Ito, 1940 plus ito. Dahil kasi panang-panang niya. Ano? Kabigat naman ang baril na to. Pero Mga saraping papel na inilabas ng pamahalaang Hapon sa Pilipinas tinawag ring Mickey Mouse money. Ayun yung mga pera natin dati. Oh, yan yung... Sino yun? Si Tandang Sora ba yan? Yung tendon? Kaya ngayon, simulan mo nang itago yung mga pera natin ngayon. Kasi like 50 years from now, mahal na yan. Okay mga first timers, sana nag-enjoy kayo sa vlog natin today. Dito nagtatapos yung vlog natin sa ngayong araw, pero hindi ibig sabihin magtatapos na yung pag-explore natin dito sa loob sa Malolos or sa buong Bulacan. So, di ba, ang sarap lang sa pakiramdam na kahit nabubuhay na tayo sa modernong ang tawag doon? Modern world or... Sa modern world, parang ganon. At least meron tayong mga museum ng ganito na
pwede nating balikan para mag-reflect tayo kung ano yung mga pinaglaban ng mga ninuno natin sa dati. Kasi may connection yun eh. Kung anong ina-embrace natin ngayon, maraming salamat sa mga ninuno natin dati na at least, di ba, pinagtanggol nila yung karapatan natin, pinagtanggol nila yung Pilipinas, kaya ngayon, malaya tayong kumilos dito sa bansa natin. Kaya maraming salamat at sa dami ng bayan na pwede kong lipatan from Valenzuela or sabihin natin from Aklan, dito ako napunta sa Malolos. Mag-iikot pa tayo ng madami pa dito. Kaya, ayan, maraming salamat sa pagsama mga first timers. Magkita tayo bukas sa panibagong vlog natin. More exploration, more fun, more travel, more moto vlogs. Basta pag-enjoy lang tayo sa buhay. Kasi, life is good mga first timers. Dapat positive lang tayo palagi sa buhay. Di ba, Nika Chu? Yes! Paano ko na kasalan? Hanggang sa muli natin magkikita. Paalam! Yun ang default mo, no? Okay mga first timers, like, comment, and subscribe. Ayaw!